introduce a dedicated public servant who has been advocating for Filipinos for over 2 decades. Starting his journey in 1998 as an executive assistant, he later became a trusted aide to the Davao City Mayor and former President Rodrigo Duterte. Elected as a senator in 2019 with a remarkable 21 million votes, he has been a driving force in our legislation. In the Senate, he serves as the chairperson. Ano tayo mga magulang, hindi po natin matanggihan ang ating mga anak. Pero naman talaga tayo, di ba? Tsaka, kaya po tayo narito, kaya tayo nagtatrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Ganon tayo mga parents, di ba? Alos, papakamatay tayo para lang po sa ating mga anak. Yung anak ko pala ay medtech, 4th year medtech student. At gusto niya maging doktor pagdating ng panahon. Pero gusto ko siya mag-aral lang muna sa Davao, sir. Kaya lang po, umiyak talaga, sabi niya, Dad, gusto ko talaga mag-aaral din sa UST, medtech. Hindi ko talaga matanggihan yung anak ko. At palakpakan natin si Sir Gregory Martin. Sir, wala. Ayun. Kala ko bumalik na ng UST. Salamat sir sa pag-imbita. And of course, ang ating Vice President Ferdinand Mortel. Palakpakan mo natin. Salamat po. Secretary Edelberto Manahan from UST. Sensa. Kumusta na yung okay na doon? Parating na po sa Saka itong mga anak ko, dalawa to, itong babae to, tahimik lang. Yung matalino rin, yung isa kong anak rin, kung ako bisyo ko mag-serbisyo, yung isa kong anak bisyo mag-aral. Nag-graduate po siya noong July 21 bilang class valedictorian ng School of Law sa Ateneo de Manila. Just recently lang po, magbabar na po siya ngayon. Noong 2019, naging po siya, CPA, top 3 sa exams, sa board, at saka summa cum laude, number 1 rin po siya sa klase niya sa accountancy sa De La Salle University noong 2019. So, vision itong batang ito, mag-aral lang po talaga, mag-aral. Sana someday, ma-apply rin po niya yung pagmamahal at pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Alam niyo, I deprived them of my time for the past 26 years. Puro po ako trabaho. Sila naman, na-deprive rin po nila ako ng oras nila dahil puro rin po sila aral. Itong mga anak ko, binibisita ko yun minsan sa kanilang dormitoryo. Sa maliit lang yan, 18 square meters lang yung tinitira nila. Sige, puro libro, wala kaming lugar. Mas maluwang ko nga itong sopa niyo rito. Kaya ito lang. Pag pumunta ako dun sa anak ko, anak, sabi ko mag-dinner tayo kasi para makapag-kwentuhan naman. Tapos sinabihan mo naman ako, Dad, aral pa ako, yung lalaki, yung nag-abogado. Sabi niya, Dad, pwede next month na lang, kasi mag-aaral pa ako. Totoo yan, nagtampo ako, sabi ko, hirap naman ito, pero wala akong magagawa. Kailangan mong suportahan po ang ating mga. Kaya naiintindihan ko po kayo bilang mga eskwelahan. Salamat po sa inyong pagkagabay, guidance sa ating mga estudyante. At gusto ko rin po palakpakan natin ang ating treasurer, Maslaya University, Philippines. Isa-isahin ko na lang po Auditor Jose Eduardo Mamaat from FEU Manila. Ang ating PRO Joel Aguilan from Calayan Educational Foundation Incorporated. Pagkitin natin lahat ng mga eskwelahan. Naka-live tayo Oliver Shane Dumawan from UST po. And Antonio Lim Jr. from St. Scholastica College, Tacloban. Dito siya. Lim din po yung lola ko.
Karina Magtibay from Lyceum of the Philippines University, Batangas. Patangkin nyo rin ako, ma'am. Kanila anong tanong? Laurel? Laurel. Sila Paulo, Laurel. Kaibigan kami. Naanak ko yun sa kasal. At Batanggenyo, ako pala isang Bisaya na Batanggenyo at taga Davao, pero laking Maynila rin po, Quezon City for 10 years. Diyan sa UST, pupunta ako dyan, sinusubsub ko yung baha nun. Dumaan ako dyan sa may island sa gitna ng Espanya, di ba? Binabaha yan ng mga 1994, 1995. Na-shoot ako sa Imbornal, yung baha na hanggang bewang, hanggang katawan na shoot ka. Buti na lang ngayon, okay na sir, no? Sa UST, hindi na masyadong binabaha yun. Konti na lang. Yung bewang, cool na lang. Anyway, Batanggenyo po ako ng Bisaya. At marami rin po akong kamag-anak sa Ilonggo. Sino po sa inyo taga Mindanao po dito? Mindanao. Yung buntag. Assalamualaikum sa mga kapatid kong Muslim. At sa mga taga Visayas po. Sino taga Visayas? Visayas. Bisaya taga Bisaya sa inyo. Ilonggo. Ilonggo ka, ma'am? Rinti pa rin, tita. Pinsan tayo kasi ang tawag sa inyo Ilonggo, ang anak ko Bongo. Waray. Waray rin? Ako rin, Waray Kwarta. Pero meron, pasensyahan niyo na, meron lang akong dalang, wala man akong pera, meron akong dalang pumelon sa durian ni Emma sa inyo. Galing Davao mo yan. Dinala ko yan ng kuya ko dito sa karga ko yan. Wala mo may baggage allowance naman po ako. So, dinadala ko yung mga pumelo, mga Yemen. Pero pag napunta kayo ng Davao, kung kayo po napunta ng Davao, ibibigay ko yung number ng staff ko. Papasyal kayo kasama yung pamilya nyo. Just call our office or ako. Ipapapasyal ko po kayo doon sa... totoo yan. Wala. Sino sa inyo lasing ko? Kunwari pa kayo wala. Isa lang, may volunteer ba dyan? Katuwaan na. Meron akong premyo. May premyo. Saan? Wala. Nahiya pa kayo. Patata. Huwag mong gamitin yan sa gabi, wala kang makita. Kaya paano ko lang kayo, kasi alam kong seryoso yung discussion nyo ngayon. Pinapatawa ko lang kayo, gusto ko rin pong batiin ang ating Board of Directors.
economic status deserves access to quality education and opportunity to contribute to our health sector. I firmly believe that through this approach, we can better meet the health needs of our people. I would like to take this opportunity to recognize the key role that our medical technologies played during the pandemic. They were at the forefront conducting the COVID-19 tests that formed the foundation of our country's policy responses under the administration of former President Rodrigo Duterte. The accuracy and reliable test results provided by our medtechs were critical in combating the pandemic. Kaya parati ko pong ipinaglalaban ng ating mga health workers. Wala na bang may babayaran na hiya sa inyo rito, sa mga medtech? Nabayad na po. Alam niyo, ngayong Tuesday, meron po kaming hearing muli. 4th or 5th hearing na po namin. Bilang chairman po ng Committee on Health, hindi po ako tumitigil na ipaglaban ang hiya ng ating mga health workers. Hindi ako titigil dahil services rendered na po yan, pinaghirapan niyo po yan. Iba yung mga BSW, ang init-init ng trabaho nila, bulag sila sa init, ulan, para umikot po sa ating mga kababayan. Tapos hindi sila mabayaran sa kanilang pinagpawisan. Services rendered na po yan. Kaya nakikiusap po muli ako sa DBM at DOH to reconcile yung record at nangako naman sila na by October of this year, fully paid na po ang lahat ng mga health emergency allowances. Pinaglalaban ko talaga yan. Kwento ko lang po sa inyo. Noong 2019, during the budget deliberation ng RITM, ng Department of Health, alam mo, kami po, mambabatas, kami lang po yung nag-sponsor ng batas, yung budget. Pinasa sa amin ng DOH, binawasan ang RITM. Sa lahat ng opisina, ang RITM binawasan sa amin, hindi kailangan ito, hindi kailangan. Ang RITM, dagdagan, you restore it, at dagdagan nyo pa. Alam niyo, tamang-tama yung tutok ko. Pagdating ng Marso, dumating si COVID-19. Isipin niyo, ang RITM, ang pinaka-importanteng opisina. Sila po yung nagkakandak ng test, pinapadala pa sa Australia. 7 days pa bago dumating yung resulta. Kutob ko lang yun. Lessons learned, the more we should invest sa ating healthcare system. Ngayon, bukod doon sa health emergency allowance, talagang nakikipaglaban po ako. Itong PhilHealth ba? Alam niyo, na-discover namin na meron pang 500 billion na reserve fund ng PhilHealth. Tapos, ang pasyente, tingnan niyo yung hospital bills ng pasyente. 800,000, ang ibabawas, 30,000. 770,000, mangungutang, isasangla yung karabaw, ibibenta yung bahay, para lang po makalabas sa ospital. Bakit natutulog yung pondo dyan? Kaya nga winawalis na ng Department of Finance yung pera dahil natutulog. Bakit hindi nyo taasan ang case rate ninyo? Bakit hindi nyo expand ang benefit packages ninyo? Ultimo nga yung sa dental, hindi nila sinasama. Ang daming pondo, bakit kung papatulogin yan? Eh, naghihingalo ang Pilipino, yung mga pasyente na kailangan ng tulong. Hindi ko kayo titigilan, PhilHealth. At dapat babaan pa nga yung premium eh. Kung sobra naman yung pera nyo, pinagpawisan ng mga kababayan natin yan, di ba? Ngayon, meron kaming kung hindi nyo kayang babaan yung premium contributions, dapat dagdagan niya yung benefit packages para mapakinabangan po ng Pilipino dahil pera po ng Pilipino yan dapat ibalik sa kanila. Ngayon, bilang chairman po ng Committee on Health, 3 po ang aking naging prioridad. Hingi lang po ako ng 5 minuto ng inyong panahon. First, 3 yan ha, Malasakit Centers, Super Health Centers, at Regional Specialty Centers. First po, Malasakit Center, meron ako tayong 166 na Malasakit Centers sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa ating mga kababayan. Batas na po yan na isinulong ko noong 2019. Andyan po, maliit na kwarto lang po yan ng ospital.
Andiyan dyan na yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Speaking of PhilHealth, bakit hindi nyo dagdagan yung inyong share o yung itutulong sa pasyente? Para hindi na sila magmamakaawa yung mga pasyente pupunta ng PCSO, pipila na madaling araw. Kaya po nga tayo may malasakit center, parang one-stop shop po yan. At meron po malasakit center, marami dito. Valenzuela, meron. Manila, PGH, Heart Center, NKTI. Sa inyong mga probinsya, sa atin, sa Cebu, meron rin po mga malasakit center. 166 na po yan. At kung may pasyente kayo na kailangan ng tulong po, I'm willing tulungan po natin sila. Second, Super Health Center. Iba rin po ito. Ang Super Health Center, importante ang medtech dyan. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth, di ba? Lahat naman ng Pilipino ay membro ng PhilHealth. Inasa na po ang subsidy na isinulong natin from 500 magiging 1.7 na po ang subsidy sa pagpapacheck up nila. Pwede po mga anak dyan, yung iba, nilalagyan nila ng pharmacy. Nilalagyan nila ng mga medisina. Ayan po, panganganak po. Yung mga buntis, pwede na po mga anak dyan. Diyan na po yung primary care ng Universal Healthcare. Yung mga buntis, pwede mga anak, yung hindi pa buntis, may panahon pa kayong magpabuntis. Magkakaroon po na mahigit 600 na ayun, laboratory. Diba sa inyo yan, kaya nag-operate yan? Alam mo, takot ako sa medtech eh. Kasi minsan, kinukunan ako ng dugo, yung medtech ko. 3 beses yung tinusok, hindi niya mahalap yung ugat. Pero pag may magagaling rin na medtech, isang tusok lang, tapos na. Pero magagaling naman ng medtech, yan po ang inyong expertise. Yan. Nakakatuwa. Tingnan nyo, Pinloy, Batangas. Island. Yung buntis, 2 hours ang biyahe papunta po sa Batangas Medical Center. Ngayon, meron na silang Super Health Center sa island. Yan mismo, yan mismo. Pwede na mga anak yung buntis. It will take them 2 hours para bumiyahe. Sabi nila noon, mga anak yung buntis sa bangka. Ngayon, dyan na po mga anak. Magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center po sa buong Pilipinas po. Yan po ang Super Health Center. Sa Lake Cebu, kung sino taga Mindanao sa inyo, sa Lake Cebu may nanganak. Yan ang Piguli tribe. Nakita nyo na sa taas. Tuwang-tuwa si Mayor bago pa kami ng cutting ng ribbon. Sabi ni Mayor at saka ni Kapitan, Sir, ganito pa sila magsalita. Pangalanan namin sa iyo itong baby. Dahil bago ka pa dumating, nanganak na siya dito kagabi. Sus, pagtingin ko, babae yung bata. Babae. Sabi ko, lalaki ako. Sabi niya, Sir, walang problema. Pangalanan namin ng bongga. Totoo yan talaga yan kwento. Totoo talaga yan kaya sinishare sa inyo. Cebu, sa South Cotabato. Tapos na. Kasama ko si Philip Salvador nang pumunta nun. Sabi niya, ano siya? Ngayon, 600 plus po yan. Ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kababayan. Third, ito, napakalaga. Regional Specialty Centers Act. Ako po ang principal sponsor. Marami na po akong batas na naipasa. During the previous Congress, 69 hospital laws ang napasa ko. Ngayon naman po, meron na rin po akong naisulong 11. At ito po, proud na proud po ako dito. Priority naman po ito ni Pangulong Marcos at ng Kongreso. Kung saan po ay maglalagay po ng mga specialty center sa mga selected DOH hospitals across the country. Hindi stand-alone kasi ang hirap, malaki, gastos. Ilalagay na po sa mga selected DOH hospital. 5-year plan po ito ng gobyerno. Di ba ang heart center nasa Quezon City? Ang NKTI nasa Quezon City. Ang layo. Wala tayong pamasahe, wala tayong kamag-anak, ang gastos pa. I-share ko rin po sa inyo, marami akong experiences na mga lumalapit na pasyente nasa heart center, nasa East Avenue, nagre-renta sila ng boarding house nila dyan po sa Quezon City. I-share ko, kaya naisipan ko maglagay ng, hindi to part ng tatlong sinabi ko, magpapalagay po ako ng halfway house. Ito po yung meron silang pagtitirhan muna, paglulutuan, pagpapahingahan,
yung mga watcher, yung mga kamag-anak po ng pasyente. Diyan po sa Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, at sa PGH po, malapit nang matapos ang kanilang halfway house. Yung mga watchers ng pasyente, pwede na pong magpahinga doon habang nag-aantay sila sa kanilang mga pasyente po. Yan po yung siningit ko lang po sa inyo. Balikan natin yung specialty center. 17 po yan na super specialty center na itatayo. Heart, neonatal, ortho, brain and spine, lung, dermatology, infectious disease, at geriatric sa mga matatanda, children's, at saka 17 yan, hindi ko na ma-memorize lahat. 17 na specialty center na ang itatayo po sa mga selected DOH hospital. At maging malaking parte po ang gagampanan ng ating mga medtech sa mga specialty center. Yan po. You know, meron na silang CT angiogram sa Mindanao, sa Southern Philippines Medical Center. Pwede na sila mag-opera sa puso doon, angiogram, CT scan, diretso na po mag-angiogram. Hindi na nila kailangan pumunta ng Manila. Yun po ang gusto nating palawakin pa. Isang paraan po yan, ilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. So, salamat po. Ako rin po ang chairman ng Committee on Youth sa Senado. Kaya sabi ko sa mga kabataan, sa mga estudyante, kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Malay nyo, kayo rin po maging senador ng bayan ito. Sabi ko sa kanila, yun ang pinapaalala ko sa mga youth natin. Aral lang ng mabuti. At saka, gawin lang po ang tama. Hindi ka magkakamali dyan. Yun po natutunan ko kay dating Pangulong Duterte. Third, Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang kriminalidad at ang illegal na droga. Through sports naman po itong akin. Yan. Kung meron po kayong mga kaliga, kaya po mamimigay po ako ng bola sa inyo. Kung sino may gusto ng bola, natalahin nyo sa inyong eskwelahan. Mamimigay po ako ng bola. Dahil isang paraan po yan na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Singit ko lang po, ako rin po ang isa sa mga author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City. Sayang naman yung pasilidad. Eskwelahan yan ha. Pwede na mag-training at the same time mag-aral ang estudyante. Walang masasakripisyo. Ang dami na pong scholars dyan. At isa rin po ako sa author at principal sponsor ng Philippine National Games. Meron na tayong mini Olympics every 2 years po sa buong Pilipinas. Diyan natin na-rediscover ang katulad nila Nesty Petesio, nila Carlos Yulo sa grassroots program po. Suportahan po natin. Yan po ang aking, isa rin po akong athlete, mahilig po ako sa basketball. At konektado po ang health at sports. When we are physically fit, we are healthy at hahaba po ang ating buhay. So yan po, bago pa umalis si Carlos Yulo, nagsulong, bago pa umalis di pa sila nanalo, nagsulong po ako na mabigyan sila ng suporta. Hindi yung tapos na, nanalo na. Yung bago pa sila umalis, at sinabi ko sa kanila, sabi ko, dalahin niyo po ang karangalan para sa ating bayan. Sabi ko, go for gold. Dahil minsan lang tayo nadaan sa mundong ito. So sabi ko, kung ano yung karangalan na pwede nilang dalawin sa bayan, gawin na ngayon. Kaya hindi na tayo papalit. Tayo naliwa yan. Si Yulo, si Nesty Petesio, si Iron, nagtataon yung katabi. Sino yung nasa? Si Philip Salvador yun Nalimutan ko tuloy pakilala si Philip Salvador. Si Philip Salvador po, multi-awarded actor po yan. At hindi lang po multi-awarded actor po yan. Kung ako po ay adopted son ng mga iba't ibang bayan sa buong Pilipinas, Tingloy, sa Pangasinan, Nueva Ecija, si Philip Salvador po unofficially adopted father po siya ng Davao Region. Kasi po, nakapag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Wala raw siyang boses. Kaya at least lang po, binabalaan ko kayo. Lumayo kayo kay Philip Salvador. Ayaw ko pong madagdagan ang kanyang 31 na anak. Hindi biro na. Mabait ko yan, gusto niya kayong patiin. Walang boses yan, walang tulog ang aking kaibigan. Pero sabi niya,
gusto kong sumama sa iyo at mapasaya natin ang mga taga-Pasmed. Palakpakan naman po natin si Mr. Efektibo. Alam niyo po, 70 years old na po yan. Pero, kahapon, nasa Iloilo kami, nagsisigawan ng mga tao. Sabi nila si Philip, may edad na, pero may asim pa. Totoo yun. Pagsakay namin sa sasakyan, ang init dun kahapon. Basang-basa yung vest niya. Nag-vest kasi siya. Napatunayan ko. May asim talaga. Salamat sa inyo lahat. In closing, I would like to thank each one of you for your unwavering dedication to your profession. Your compassion and hard work are what will light the way toward a brighter future for our country. Together, let us build a healthier and more equitable future for every Filipino. Hindi ko tuloy nabanggit kanina na nag-file pala ako ng Senate Bill number 2503, also known as the Philippine Medical Technology Act of 2023, which seeks to update several decades-old laws. The landscape in medical technology education and profession has significantly evolved. Bago na po ngayon, ang dami ng pinagbago, di ba? True. Law. The current laws dating back over half a century may need to be updated to reflect the advancements and requirements of modern medical technology as well as the challenges of modern times. Patuloy ko po ito isusulong, nasa committee po ito ng Civil Service sa Senado. Pagtutulungan po namin ito ni Senator G.D. Kakausapin namin si Senator Revilla na may sulong po ito. At bukas ang aming opisina, kung meron kayong mga suggestions para mas mapaganda pa ang batas, bukas ang aking opisina. Pag may hearing po ako sa Committee on Health, kung gusto niyo sumali at mag-participate sa Tuesday, pwede mo kayong mag-participate. Mas importante po ang inyong idea. Mas alam niyo po itong trabaho po ng field ng EdTech po. So asahan niyo po, nandirito lang po ako sa abot ng aking makakaya. Magsiservisyo po ako para sa inyo lahat. Tawagin niyo lang po akong Bongo o Kuya Bongo o Senator Bongo. Okay lang po. Wala po akong arte sa katawan. Tawagin niyo akong Bongo. Kahapon kami sumigaw ng mga bata. Sabi niya, Hoy Bongo! Sabi ko, hoy ka din. Ordinaryong probinsyano lang po ako na binigyan niyo ng pagkakataon na makaservisyo sa inyo. Anong sasakyan niyo, ganun din po ako. Anong kinakain niyo, ganun din po ako. Meron lang po ako isang pakiusap sa inyo. Please lang po, ma'am. Kung mas matanda kayo sa akin, ma'am, kayo po. Huwag niyo naman ako tawagin, kuya. Bongo lang po. Bongo lang, bongo lang. Bongo lang. Kasi pag nagsalubong tayo, sabihin niyo, kuya po. Ano ako, super lolo? Yun lang po, bongo lang po. Ordinaryong Pilipino lang po ako. Anyway, hindi niyo naman po malilimutan ang apelido ko. Di ba ang ikling yan? G-O. Di ba? Pumunta kayo sa kanto, ang traffic from Valenzuela, punta kayo ng Maynila. Napaka-traffic. Mainit ang ulo ninyo. Ang tanging nagpapalamig sa ulo ninyo, pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? Oh, para sa train ko. Tapos, pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes, no? Go! Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? Go! Paborito naming ulam, Mong? Go! Ang tawag sa mahilig sa inom. Kasi, sir, huwag ka magmaneho ha pag nakainom ka. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, na? Bongo! O, hindi naman nalimutan. Last, anong paborito nating araw? Sa susunod na araw, walang trabaho. Bingo! Anong paborito hotel ni Philip Salvador? Sogo! Salamat. Nag-away ko rin si Philip Salvador. Hindi.
Ako po, ang inyong Mr. Malasakit, ang aking bisyo po talaga ay magserbisyo po sa ating mga kababayan. Yan po ang aking bisyo. Kung ang bisyo ko magserbisyo, ano po ang bisyo ni Philip Salvador? Pangero! Wala sa boses. Anyway, salamat ha. Thank you very much. Sana po ay magkaroon kayo ng isang fruitful discussion ngayong araw na ito. At tandaan po natin, mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Salamat po. Congratulations sa PASMEC. At may you all continue to try. Maraming salamat po. Thank you so much, Senator Bongo. Sir, on behalf of PASMET, so at this juncture, we call on all the PASMET executive officers and board directors for the awarding of certificate. The certificate of appreciation is given to Honorable Senator Christopher Lawrence Bongo in appreciation of your invaluable services and contributions as keynote speaker during the 54th PASMET Annual Convention and first PASMET ASMT International Conference on August 15 to 17, 2024. Your dedication, hard work, and generosity have made a significant impact, and we are grateful for your support. Given this is the day of August 2024 at Rice Tower, Our Lady of Fatima University, Venezuela City site, Professor Sylvester Steen, Professor Dr. Isabel P. Manahan, and Dr. Cedril Anuevo, past and president. Thank you so much. I want